Welcome back again sa ating channel, this Lordia Magalpok. And for today's video, ayan na, magpe-prepare na tayong nating Noche Buena. So ito yung ating gagawin ngayon. Ito yung ating tahong. Yan. Tapos meron tayong mga hipon dito. Yan, medyo medium size lang sila. And yan, fresh na fresh yan dahil nag-order ako before kahapon. Tapos meron din tayo lagi dito na pusit na pagka fresh din. Ayan. So, ito na yung mga ingredients natin. So, ang first na gagawin natin dito is iluto natin siya sa 7-Up. So, ito. Naglagay na ako ng 7-Up dyan. Hindi ko napakita. Kala ko naka-on ang camera. Anyways, ayan. Mag-start na tayo ng paglalagay natin ng mga hipon. Nang unahin natin yung hipon kasi madali lang yung maluto. And, anong tawag dito? Kailangan lang natin siyang gawin na 1 minute. Yan. Iluto natin siya ng 1 minute sa 7-Up. Yan. Daming hipon. Halos 2 kg yan. 2 kilo yung binili ko kasi na darating yung 2 kong anak. So, kami yung magkakasama ngayong Noche Buena. At syempre, yung kuya ko tsaka yung anak niya. So, ayan. Ilagay na natin to dito. Ito nga pala ipina-reserve ko. 23 doon sa binibili namin sa palengke kasi ayoko nang pumunta ng ayoko nang magpunta ng Tanay dahil pagka ganyang desperas na, Diyos ko, napakadami ng tao, alam naman natin yan sa pagka sa palengke. Ay talaga naman ayoko na makipagsiksikan. Kung yun ngang walang okasyon, ayoko nagpupunta ng Tanay dahil nga 'di ba alam niyo naman ang biyahe, 2 hours. Tapos yun lang ang bibili natin. So, kaysa mamasahe pa tayo, kahit tubuan na nila yan, wala naman tayong problema doon. So, ayan. Halu-haluin lang natin yan ng konti. And again, lutuin natin yan ng 1 minute. Yan. Dahil fresh na fresh yung hipon, hindi na natin yan patatagalin dahil madali naman yan maluluto. Alam niyo na ba kung ano ang ating iluluto for tonight? Most requested yan at gusto ko rin naman kasi nagka-crave na naman ako sa mga seafoods. Nari-miss ko talaga yung time na nasa Qatar. So, pagtsatsagaan natin yung mga crabs natin dyan. Ayun nga palang crabs, naluto ko na kahapon before. Kasi nga, dinala nung anak ko kinagabihan. So, niluto ko na rin. Hindi ko na lang pinakita sa inyo. So, meron tayong ilalagay na crabs dyan mamaya. So, ayan, di halu-haluin natin yan. Maghalo-halo na yan. Tapos na. So, iaho na natin. Siyempre, naka 1 minute na Mas masarap yung medyo, kasi iluluto pa naman natin yan mamaya. So, okay na yun na 1 minute para lang siya maluto. Matanggal yung mga impurities niya. Ay, impurities daw. Anyways, ganun talaga para pre-boiled na siya. At mamaya, pagka nilagyan natin na siya ng mga sa sauce niya, medyo hindi nadidikit yung yung balat sa laman. So, ayan, akunin na natin siya. So, ayan, ang susunod naman natin na ngayon ay ang ating pusit. So, itong pusit na pagka pink, at talaga namang, at dito ay 1 minute pa rin yung gagawin natin. So, sabi ko nga, diba, kanina ko pa sinabi na napaka-fresh, kaya tuwang-tuwa ako. So, may natutunan ako ngayon kapag gusto kong kumain ng mga seafoods ba, ay magbibili na lang ako doon sa may-ari doon sa may palengke para maibili niya ako. So, madaling araw sila pumupunta ng bayan. So, kinabukasan, mapukuha natin sa kanila. Kaya, ayun! Eto na, hindi na siya yellow. Kaya, fresh na fresh siya. So, ayan, sabi ko nga, every 1 minute ang pagluluto natin ng puset. At hindi naman natin siya gustong kumunat, no? Para hindi tayo makakain ng para lang kwelyo ng sapatos. Kwelyo ng sapatos. So, ito na. Habang hinihintay ko yan, ayan, medyo nagmamadali na ako kasi nandiyan na yung 2 anak ko, yung 2 anak kong lalaki. So, parang hindi ako magkanda-duto-duto dito sa sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung may kaayusan ba tong ginagawa ko o meron ba tong ang essence ng pinaggagawa ko dito. Dahil sa totoo lang, natapos ko tong pagbibideo ko na to na hindi ko namalayan kasi gusto ko lang magmadali kasi gusto ko lang silang makakwentuhan. Dami namin pagkukwentuhan. So, ito, ilalagay na natin yung pinaka-last natin, ang ating tahong. Well, yung ating tahong, kung naalala niyo nung na bumili ako ng tahong, di ba, nagtinola tayo. Diyos mio, mas maganda pa yun, maliliit siya. Tama nga, mas mabuti pa yung maliliit yung tahong kaysa katulad nito, malalaki siya, medyo malalaki siya, pero hindi ko na
nagustuhan. Kasi hinahanap ko yung pagka-pink-pink at saka pagka-tambok-tambok ba ng tahong na katulad nung niluto ko nung nakaraan. So, medyo disappointed ako dito sa tahong. But anyways, nandiyan na yan. So, makakain din naman natin yan. At sabi nga natin, di ba, basta pagkain, kainin lang natin. Huwag na tayo magreklamo, pasalamat tayo. At meron tayong ganyang kahit papano. Pero syempre, iba pa rin yung fresh at iba pa rin yung gusto natin at ma-achieve natin. Although achieve naman ako doon sa sugpo, sa hipon, iba yung sugpo, iba yung hipon, 'di ba? At doon sa tahong, at sa pusit. Pero okay na rin 'yan. Matatapos din tong video natin at matatapos din tong pagluluto ko. So ayan, hinalo-halo ko lang siya. Medyo ito, hindi siya 1 minute. Ginawa ko siyang 2 minutes kasi, di ba? Kailangan pa natin siyang pabukahin. Tapos, pag bumuka siya, saka pa lang natin siya lulutuin ulit ng 1 minute. Kasi nga, iba yun eh. So, para maluto naman siya. So, ayan. Ganyan pa rin ang ginagawa ko habang narinig ko sila dyan sa labas na sila yung mga nagkukwentuhan na sabi ko pa nga, sumigaw pa nga ako dyan, "Ay, hintayin niyo ako!" Yung bang sabik na sabik kang may mga kausap at syempre mga anak mo yung dumating. At syempre, isa pa, nagiging maingay lang naman tong bahay kapag may taong dumarating. O ayan, inaahon ko na. Balik tayo dito sa ating tahong. Inaahon ko na dahil naka 2 minutes na ako dyan. Yung unang minutes yung pagbuka, tapos yung pangalawang minute ay yung pagluto na niya. So, marami haba pa yung process. Isunod ko na rin tong ating mais. O, diba? Yan, pinakalas natin kasi medyo, alam niyo man ang mais, medyo matigas. So, pakukuluan mo natin yan sa same na pinagkuluan natin. Siya nga pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo kasi nga talagang hirang-hira na ako. Parang wala ako sa ano na mag-video pero kailangan ko lang din mag-video. Gusto ko lang matapos na. So, nilagyan ko ng 7-Up tapos ay nilagyan ko ng konting asin at konting paminta. So, ayan, binuksan ko na after ng matakluban natin. Matakluban? Ang lalim na naman ng words ko. O, pagpasensya nyo na, taga Rizal ako. So, ayan, luto na. And, eto na yung ating complete ingredients para sa ating lulutuin ngayon. Ha? Eto na. Ayan, meron tayong lemon, may bawang, may red and green bell pepper. Ay, nahulog yung isa. Ayan, merong siling maanghang. At, ang ating tahong, ang ating higpon at sugpo, ang ating pusit, ang ating mais, at ang ating crabs. O, diba? Meron tayo dyang butter. Ayan, may butter, may oyster, may paminta, at syempre meron tayong asukal na pulot yan mamaya para magbalanse yung natin. And lalagyan ko rin pala siya ng Coke. Nakalimutan kong sabihin. O, diba? Talagang hirang-hira ako. O, so, ayan na. Nagpainit na ako ng mantika and then nilagay na natin yung isang tambak natin na bawang. Ang gagawin natin dito sa bawang natin, mamaya magdadagdag pa ako ng konting mantika dyan. O, ayan na. Nilagyan ko na. So, nagdagdag na ako ng konting mantika dyan kasi sobrang dami ng bawang. Hindi niya kinaya. Ang gusto ko nga sana ay konti lang talaga yung paggamit ko ng mantika kasi talagang nagle-less na ako ng mantika, less ako sa salt, less ako sa carbo, alam nyo na yan, etc. So, ayun na nga. O, hinihalo-halo ko lang yan para mag-brown-brown na yung ating and mga kabady-body labs, talagang wala na ako sa wisyo. Sabi ko nga, pangalawang sabi ko na to na wala na ako sa wisyo pagluluto dahil ang gusto ko mangyari ay matapos na to at makapagkwentuhan na kami doon sa labas. So, ayan na yung bawang at hindi nyo makikita. Ang susunod na mga pangyayari, ako'y hirang-hira na ha. Kakamadali ko ay, akala ko'y naon ko yung aking camera, pambihira. So, nilagyan ko pa rin siya ng mantika. Kasi medyo kulang talaga. So, wala tayong magagawa, no? Minsan lang naman na medyo mapadami tayo. Yato yung sinasabi ko. Nagulumihanan na ako sa mundo ko. Akala ko naka-on yung aking camera. So, hindi ko na nailagay na ipakita sa inyo yung isang buong butter na nilagay ko dyan. Tapos, nilagyan ko ng paminta. Tapos, nilagyan ko ng sili. Ayan, nilagyan ko na. And eto na. Ngayon ko lang naalala. Ay, hindi pala naka-on yung camera. Kaya, ayun. Eto na lang yung nakita nyo na nilalagyan ko na siya ng oyster sauce. So, ayan mga kabady-body labs. Nandito na tayo sa halos kalahati ng ating pagluluto. And I'm so excited kasi yan din ang request nila na kainin ngayong Noche Buena. So, ayan, oyster sauce. Parang nilagyan ko siya dyan ng 6 na piraso ng oyster sauce. Kasi naman ang dami. Meron tayong halos 3 kilo yung crabs. Tapos, 2 and
3/4 yung 2 kilos yung hipon, tapos 3/4 yung sugpo, tapos 1 kilong pusit, tapos 1 kilong tahong. So ayan na, nilagay ko na lahat sila dyan. Mix ko na. Oo, nakalimutan ko talaga, pero mamaya ilalagyan ko rin dyan ng Coke. Hindi ko na lang naipakita. Ay, sorry naman, hindi naman yung paid promotion, baka naman. Oo, wala na nga siya, hindi ko na naipakita na nilagyan ko siya dyan ng soft drinks. Okay, soft drinks na lang para wala tayong problema. Ayan pa, may oyster sauce pa ako nilagay dyan. Ewan ko nga ba talaga namang hirang-hira. Ito na naman ako sa hirang-hira. Bala kayo dyan kung anong gusto nyong isipin sa kung anong hirang-hira. Sasabihin nyo na naman, nagsalita na naman ako ng kakaibang salita. Taga saang planeta kaya si Lori? At ito na naman yung mga wordings niya. Ay, pasensya na. At ako'y taga Rizal. Yun lang naman. Sorry naman po sa mga nakikinig. Okay, let's go. Sunod na natin ito. Ayan, diba, magic? At talaga ako'y tuwang-tuwa talaga sa pinagagawa ko na tong araw na to. Isipin nyo, instant, nandyan ang lahat, di ba? Hindi ko na naipakita, nilagay ko yung hipon, nilagay ko yung yung sugpo, yung tahong, yung pusit, at saka yung alimasag. Hindi ko na napakita. So, pagtingin nyo, nandyan na. Tcharan! Pambirang buhay natin to. But anyways, ayan na, nalagay na natin lahat ng mga ingredients natin at hindi ko na rin napakita, nilagyan ko yan ng soft drinks. Kaya pasensya na kayo, magulo ang pagbibideo ko ngayon dahil talagang uulitin ko na naman. Paulit-ulit lang si Lori, pero okay lang. Baka hindi na dinig ng iba na I was so excited dahil gusto ko nang pagkwentuhan. So ayun, ang magiging kakwentuhan ko ngayon ay ang aking 2 anak na lalaki, yung panganay ko at saka yung aking pangalawa. At syempre, ang kuya ko at ang aking pamangkin. Andiyan na sila sa labas habang ako'y nagluluto. Naririnig ko na silang nagkukwentuhan at medyo umiinom sila. Ayan, pagbigyan na natin. Alam niyo naman yung mga ganyan na mga busy sa trabaho ay wala ng panahon sa mga pagre-relaxation. Kaya pag-uuwi na lang sila, kaya sila nagkakaganyan. Pero hindi naman talaga umiinom ang mga anak ko. Umiinom pero tumitikim lang. Pero hindi yung talagang makikita mong sila lasing, di ba? Ganun lang. Bumili nga sila dyan. Tigda-2 lang sila ng inumin. Hindi ko na babanggitin at hindi naman paid promotion. Halaka, talagang nagmamadali na ang pagbibideo ni Lori at talagang walang kakupas-kupas ang bunganga. Walang katigil-tigil. So ayan, tinakpan ko na. Ipapahinga lang natin siya. Lutuin natin siya ng 3 minutes pa para yung lahat ng tinimpla natin ay ma-absorb niya. So, ano pa nga ba? Anong oras na? Tcharan! Ayan na. Ayan, haluin ulit natin para yung namang nasa ilalim ay mapunta sa ibabaw at yung nasa ibabaw ay punta sa ilalim. Ano daw? Hindi ko na talaga alam kung ano mga pinagsasabi ko dito. So, pasensya na kayo. Ulit, humingi ako ng pasensya. Anyways, ayan, haluin na natin ulit siya. Hindi ko na pinakita din sa inyo na tinitikman-tikman ko yan. Pero in fairness, ang sarap ng pagkakaluto natin ng seafood boil. Diba? Kaibang version nito kasi meron tayong inad na isang bagay. Hindi ito nalulunod sa butter. So, iba yung ginawa natin dito dahil naglagay tayo ng soft drinks. Diba? Kaya tayo ng soft drinks and ang next na ilalagay natin ay yung ating mga bell pepper na red and green. Tapos ay squeeze natin siya ng lemon. So, haluin pa natin para yung nasa ilalim. Ayan medyo maliliit nga lang yung mga pusit na nabili ko, pero okay na yan. At ang sarap ng pagkakaano ng pusit. Talagang yung pagkakaluto niya ay tamang-tama lang. So, nag-enjoy ako. Ngayon lang ulit nakapagluto nito kasi madalas ginagawa ko to sa Qatar Pero dito, syempre nasa Pinas na tayo. Qatar na naman! Naalala na naman ni host ang Qatar. Pasensya na mga kabady-body lives ko at mga ka-LDMM ko. Hindi pa rin nakaka-move on si host sa Qatar. Paano ka ba naman hindi makaka-move on? Ay ka namang mag-stay ka na ng 17 years at bawat winter ay nangangalimasag kami. Dami pa naman ng alimasag sa Qatar ay talaga namang hindi ka magsasawa at wala ka makikitang payat. Na nakakatuwa nga pag nagka-crabbings kami, ma-shared ko lang sa inyo na may nakikita pa kami naglalab making sa kaya tuwang-tuwa kami, meron kami nakitang nakapachong, Ibig sabihin ay nagpaparami pa rin sila. So, ayan.
bear with me. Yan, pasensya na kayo ulit. So habang ayan, pinapakita ko pa rin sa inyo yung itsura. Hindi ba kayo natatakam sa aking niluluto? At talaga namang masarap ang lasa niyan. Although ginawa kong maanghang-anghang kasi pang-ulam yan and at the same time ay pangpulutan. Inahabol ko nga yan sa kanila eh. Pero feeling ko aabot naman. Kaya nga, nagkakandahira-hira ako ng pagluluto dahil gusto ko nang ipatikim sa kanila dahil masarap din yung pulutan. Alam niyo naman na isang beses lang sa isang taon, umuwi yung anak ko at umuwi yung mga anak ko. Kaya syempre, bigyan natin sila ng isang masarap na pagkain. Although, nakakatikim naman sila doon. Pero masarap pa rin na magluto, diba? At least meron akong effort na ginawa para sa kanila. O, ayan, nilagyan na natin yung ating red and green bell pepper. Hindi ko alam kung naipakita ko dito yung lemon. Takpan na natin at nang tayo matapos na, mahuhuli ako sa chikahan sa labas. Nandun na silang lahat. Yung dalawang anak ko, kuya ko, tsaka yung anak niya. So, nagkakaroon lang ng buhay itong bahay ko pag may dumarating na bisita. So, maghintay ulit tayo ng mga 3 minutes dito. Naku, ang dami nang nasabi ni host, nakapagkwento na, nabalik na naman sa Qatar, at yung mga wordings na hindi nyo naririnig, ay naririnig nyo sa akin dito. Naku, pasensya na. Anyways, ayan na. So, ang gagawin natin dito ay ililipat na natin to sa lagayan. Maglalagay muna ako ng konti dahil hahatiran ko na sila ng kanilang pulutan. So, smell! Pagka-sarap-sarap, pagka-anghang-anghang. Medyo maanghang talaga. Promise, medyo maaghang yung pagkakatimpla ko dito dahil sinadya ko talaga yun. Kahit hindi na ako namakain. Alam mo, ang pinaka-favorite ko lang naman dyan is alimasag. Yun lang. Pusit, yes. Pero okay na rin. Gusto ko rin silang lahat. Kaya ngayon lang yung nilagay ko at wala nang iba. Ay, kumanta pa si host. Napakanta pa sa sarap ng niluto ko. Promise, itry nyo ito. Although hindi nakita ang mga pagsunod-sunod ng pagluluto ko, ay talaga namang ako ay gulong-gulo sa mundo ko ngayong gabi na to habang ako ay nagluluto. Ay wala ako sa concentration. At ang concentration ng concentrate, ano daw? Nabulol na si host. O sige, hayaan nyo na nga yun kung ano yung sinabi ko. Concentration. Yan. Ang concentration ko, ay ang utak ko ay nandoon matapos ako at para makachika na nga ako sa kanila. So, ayan na. Naglagay na ako sa isang lagayan at dadalhin ko na nga ito sa kanila. Hindi ba kayo natatakam? Sobrang ako'y takam na takam sa aking niluto na talaga namang I was really so proud para sa gabing ito ng Noche Buena. Yun nga lang, medyo kulang na naman din kami. Minsan nalulungkot ako, kasi nung nasa Qatar ako, hindi kami nagkakasama. Pag umuwi ako, hindi kami sabay nung panganay ko. So ngayon nandito naman ako sa Pinas, hindi pa rin kami magkasabay-sabay. Kasi katulad niyan, kailangan na bumalik agad ng anak ko bago So hindi na rin siya dito makakapag New Year. At ang kasama ko lang dito, yung dalawa kong anak, yung panganay ko at saka yung pangalawa ko na nasa Manila naman. And yung bunso ko, alam mo nyo na, may anak na yon, may asawa na, so hati na rin ang katawan. So ang Pasko ay para dun sa kabila at yung New Year ay para dito sa akin. So ayun, so ito na, ipakita ko na sa inyo. Jarang! Ito na yung ating naluto na seafood boil, pero kakaiba yung ginawa ko dahil meron niyang soft drinks. O, diba? Meron niyang dark soft drinks. So, ito na ang ating handa para sa Noche Buena. At tayo ay maghihintay na lang ng oras, mga kabady-body loves ko. Hindi ko na tinikman, hindi ko na pinakita sa inyo. Talaga namang wala na akong oras na magtikim-tikim. At dahil gusto ko na nga matapos ito. Thank you so much and God bless sa ating lahat. Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. Thank you. Bye!